Ay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo na po yung mga OFW na nakikinig sa atin, magandang araw po sa inyo. Good news, pero bad news sa mga DDS. Nakita nyo na ba ito? Pag naririnig nila ang Marcos, nanggagalaiti sila. Ito, galaitihin pa natin yan. Si Pangulong Bongbong Marcos pa rin po ang most trusted and most approved government official. Sabi po ng research ng Okta. Sabi ng survey ng Okta. Credible ba ang Okta? Ako, naniniwala sa Okta ever since hindi ko binash itong resulta ng Okta. Kasi kilala ko yung ibang nandiyan. Karamihan dyan, mga graduates ng UP. Mga taga-University of the Philippines. Di hamak na mas maganda naman ito, mas may proseso itong Okta as compared to other surveys na inilalabas ng kabilang kampo. Pero sige, survey pa rin yan. May pinagdaan ng proseso pa rin yan. Ang problema, sino kasi nag-sponsor sa survey na yan? Diba? Dito sa Okta, mas tiwala ako. Bago ito ang ka-coffee, lumalabas po sa kanilang survey na si Pangulong Bongbong Marcos among all government officials ang may pinakamataas, most trusted, most approved government official. Naku, malungkot na naman ang mga DDS. Kasi natabunan si Sara Duterte. Kasi dapat si Sara Duterte yung mataas ang rating. Last month, naalala ninyo? Ito ha, atin-atin na lang to ha. Last month, ang taas ng rating ni Sara. Pero bago yung rating na yan, isang buwan siyang hindi nagtrabaho. Isang buwan siyang nasa dahig sa tatay niya. Tapos, mataas pa rin ang grade. Mataas ang rating. Saan ka nakakita niyan? Diba, para ka nag-aaral, absent ka, hindi ka nagtitake ng exam, hindi ka nagtatrabaho, pero mataas ang grade mo. Ano yun, Madam Oring? Hinulaan? Ganon na ganon ang nangyari kay Sara Duterte. 1 month siyang nasa dahig. Almost 1 month. Sabihin nila ka-coffee, hindi naman 1 month eh. Almost 1 month, more than 3 weeks. Tapos, siya may pinakamataas na grade. Siya may pinakamataas na rating. Ano nangyari? Pwede pala yun? Hindi ka nagtatrabaho tapos mataas ang rating. Dito tayo sa nagtatrabaho. Yan most approved, most trusted ang ating presidente. Kasi naman, nagtatrabaho naman eh. Recently lang, major accomplishment, itong 20 pesos per kilo ng bigas. Saan kanyan? Hindi na lang sa Visayas, sa lahat, hindi sa lahat, sa piling Kadiwa store sa buong Pilipinas. Pero at least hindi na lang sa Visayas. Saan ka nakakita niyan? Si Sara. Sige, kumpara na natin. Total, kinukumpara naman nila si PBBM. Si Sara, 3 years na nakaupo, anong accomplishment? Sige, ilapag ninyo yung resibo ninyo dyan. Baka may resibo kayo dyan. Ilagay nyo dyan sa comment section, mga DDS na nakikinig sa atin. Headline ng Manila Bulletin. At iba't ibang pahayagan, President Marcos is still most trusted and approved government official, sabi po ng Okta. Fresh ito ha, bagong-bago ito. President Ferdinand Marcos Jr. remains the most trusted and approved top government official in the country, despite a slight drop in his latest rating based on Okta's tugon ng masa survey conducted from April 2 to April 5. Okay lang yan, maiintindihan natin yung pagbaba, at least mataas pa rin. Diba? Kasi nakapagtalayan ng pagbaba, apektado din naman, di naman natin dininay yan. Sa previous commentaries natin, sinasabi rin naman talaga natin na itong sigalot na ito, itong panggugulo na ito ng mga Duterte, panggugulo ng maisog, panggugulo ng mga DDS sa administrasyon, at ang pag-respond ng gobyerno sa mga basher, sa mga ginagawa ng mga DDS, nakaka-apekto yan sa rating. Hindi lang ng presidente, kundi ng kabilang grupo. Sinasabi natin yan eh. Kaya understandable, ka-coffee, na magkakaroon talaga ng pagbaba. Hindi naman laging pataas yan. Pwede taas, baba, taas, baba, bla 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 bla. Ganun lang yan. Taas, baba yan. Hindi naman perfect na taas, 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 taas. Ano yan, dinoktor? Kung ano yung lumabas sa survey, yun ang i-release ninyo. Yung iba kasi dyan, dinudoktor eh, para magmukhang maganda yung resulta. May nakita pa ako ha. Ewan ko kung nakita nyo. Survey pinalabas. Lahat ng pasok sa pagkasenador, Magic 12, lahat PDP. May 2 o 3 lang ata doon na hindi PDP. Paano nangyari yun? Sinong sinurvey ninyo? Mga DDS sinurvey ninyo? Wala. Yari. Walang ganoon. The survey found that 60% of adult Filipinos expressed trust in President Marcos, a 5-point drop from 65% in the fourth quarter of 2024. Okay lang yan. Yung 5-point drop na yan, bagamat significant yan, medyo malaki-laki rin yung
5-point drop na yan, mataas pa rin po, nasa 60% pa rin po. Ibig sabihin, 6 sa 10 Pilipino ang nagtitiwala pa rin sa presidente. Noon kasi 6 at kalahati, pag round off mo yan 7, 7 sa 10. Ngayon 6 sa 10 Pilipino ang nagtitiwala pa rin po sa presidente. Mataas pa rin po yan, ha. Meanwhile, 23% of respondents said they distrust the president, while 18% were undecided. O kung titingnan mo yung numero, 23%, o sige, they don't trust the president. Malamang, yan yung mga DDS. Meron pa pong 18%. Ito yung tinatawag natin mga neutral. Undecided pa sila. Posible, wala silang knowledge sa kung anong ginagawa ng gobyerno. Kaya kailangan natin silang i-inform. Ito ginagawa ng gobyerno, ito ginagawa ng presidente para ma-convince natin sila or ma-transfer natin sila doon sa grupo ng mga nagtitiwala sa presidente. Pero kung susumahin mo man, 65% plus 18%, 83% pa rin yan ka-coffee. 83% out of 23% na nagsasabi na hindi sila nagtitiwala sa presidente. Yan mga close-minded DDS na yan. Yung mga hindi nagtitiwala sa presidente kasi solid sila. Si Duterte, si Digong, ang pinakamagaling na presidente sa balat ng mundo. Balat ng lupa ng mundo. Wala nang ibang tatalo pa. Kahit maraming Pinas lang yan, kahit 30,000 ang tinukhang yan, si Digong pa rin ang the best. Wow! Sana all! Mga DDS, yan ang paniniwala nila. Pero malungkot sila sa resulta ngayon. Mataas-taas itong rating na to eh. Bagamat may pagbaba, mataas pa rin. Diba? Ano naman kaya sasabihin nila? Peke yung survey! Peke yung survey, ka-coffee, bakit ka naman naniniwala? Pero pag mataas sila, sasabihin nila, ay totoo yung survey. Tayo, honestly, ka-coffee, mababa man ang resulta ng presidente natin sa survey, sinasabi natin yan. But we make sure to explain sino yung gumawa ng survey na yan, ano yung bias ng survey na yan, sino yung nag-commission ng survey niyan, paano yung line of questioning yan, dahil makaka-apekto yan sa resulta. So far, 3 yung pinagkakatiwalaan nating survey, research firm, Okta, SWS, Pulse Asia. Pero again, tulad ditong Okta, tulad ditong survey ng Okta, posibleng ma-impluwensyahan din yan sa line of questioning. Posible na mataas ang rating ni PBBM, posibleng na-impluwensyahan yan sa line of questioning. The same way with other research firms. Kasi dapat fair tayo eh. Pero hindi biro yung 60% na rating ng presidente. Mataas pa rin po yan. Marami pa rin iiyak dyan. Kasi popular pa rin, trusted pa rin po yung presidente natin. In terms of job performance, 59% of Filipinos said they were satisfied with President Marcos's work, a 4-point decline from the 64% recorded in November 2024. Okay lang yan. Acceptable yan, ka-coffee, yung mga ganyan pagbaba. Though, hindi naman ito masyadong significant dahil ilang points lang naman ito. 4 points lang naman yung pagbaba. Pero, hindi naman ito dapat ikabahalan. Ano, laki nang nawala sa tiwala ng taong bayan, di ba? Sa performance sa presidente medyo hindi maganda. Kasi aminado naman din tayo, sinabi naman natin yan na na-impluwensyahan itong rating na ito ng mga nangyari recently. Dissatisfaction remained at 20% while another 20% of respondents were undecided. Despite the declines, President Marcos maintains the highest trust and performance ratings among the country's top official. Paano ba naman hindi magiging highest? Ang sipag ng presidente, ginugulo lang. No, masipag si PBBM, ginugulo lang ng mga DDS, ginugulo ng mga bashers. May gawin ka, masama ka. Wala kang gawin, masama ka. Saan ba talaga lulugar sa inyo? Lahat ng ginagawa sa inyo, mali. Tama ba yan? Hoy, isip-isip naman kayo dyan. O sige, dito tayo kay Inday. Kumusta yung rating ni Inday? Kahit hindi nagtatrabaho, mataas pa rin. O ito yung sinasabi natin, dapat fair tayo. Hindi porket mataas si PBBM, yun lang ibabalita natin. Hindi porket mababa si Sara Duterte, yun lang ibabalita natin. O, anong rating ni Inday? The survey showed that the trust in Vice President Sara Duterte rose to 58%. Yes, umangat si Sara kasi nakakuha ng simpatsya yan. Kasi ang narrative nila, may mga fake news sila. Impluwensya din ng fake news. We have to factor in yung fake news. Ang narrative nila, pinakulong si Digong, matanda na si Digong, mahina na si Digong, bakit pinakulong? Wala kayong awa. Wow! Yun ang narrative nila. Sa narrative na yan, nakakuha ng simpatsya. Marami, mga loyalista,
Hindi naman lahat ka-coffee, pero mangilan-ngilan, may mga kakilala din tayo ng mga BBM supporters, naawa sila. Bakit kinulong pa si Digong? Naawa sila eh. Siyempre, ang daming fake news eh. Ang daming narrative na pinalabas ng kabilang side. Posible, isang dahilan yan kung bakit umangat yung rating ni Sara Duterte. Yan, fair tayo ha. I-explain natin ha. Kasi bakit nyo ba naman pinakulong pa? Dapat hinayaan nyo na lang. Wait lang. Yung narrative ninyo, i-debunk natin. Anong batayan ang nagsasabi na kapag matanda ka na, nagkasala ka, hindi ka pwedeng ikulong? Diba? Yes, ang mga Pilipino, partly emotional. Aminin mo yan, ka-coffee. Tayo, mga Pilipino, emotional tayo as compared to other cultures, no? Halimbawa, just sa West, no? Tayo mga Pilipino, mas emotional tayo. Minsan, gusto mo siya kasuhan at dapat mo siyang kasuhan dahil may ginawa siyang masama sa'yo dahil emotional ka. O sige, pagbigyan na lang natin pero next time, wag mo nang uulitin. Ganyan ang kultura natin eh. Ganyan ang ina-apply nilang strategy ngayon sa kabilang side. Palabasin natin na si Digong weak na, si Digong mahina na, si Digong hindi na siya threat, hindi na siya banta sa gobyerno, kaya dapat hindi na siya kinulong. O, nag-campaign rally sa Hong Kong. Ang lakas-lakas ni Digong. Pagdating sa ICC, hinang-hina, ay, Rodrigo Roa Duterte. Halos hindi na makapagsalita in just 2 days. 2 days, 3 days. Ang bilis mag-decline ng kanyang health. Kasi kailangan nilang palabasin ang narrative. Mahina na yung matanda, bakit nyo pa kinulong? Ayan, nakakuha ng simpatsya. Aminado tayo dyan, nakakuha sila ng simpatsya. Nakakuha sila ng suporta. O, tumaas ang rating ni Sara. Posibleng isang dahilan yan, ka-coffee. Kasi naman siya nagtatrabaho. Hindi pwedeng performance ni Sara Duterte ang naging dahilan. Wala nang iba. May nakita ka bang major accomplishments ni Sara? In fact, mababa nga yung rating niya dahil sa pagwawalda siya ng confidential funds. Kung nagtatrabaho siya, posibleng tumaas pa yan. Posibleng i-attribute natin yung mataas na rating niya sa maganda niyang performance. Kung may nakikita ka na magandang ginagawa si Inday, wala kang nga makita magandang ginagawa. O anong factor dyan? Bakit tumaas ang rating? Alam mo kung ano? Yun nga, yung fake news nila. Yung narrative nila. Yung simpatsya. Dinaan nila sa emotional appeal. At tawag natin sa advertising yan eh. Emotional appeal. Kailangan makuha mo yung atensyon, direct to the point, hit mo yung kanyang emotion. Kasi mag-change ang kanyang perception kapag tinamaan mo yung kanyang emosyon. Wow, naging effective sila dyan. Ang distrust rating niya nananatili po sa 19%. 22% of respondents were undecided. The Vice President's job approval also improved 56% from 48% in the previous quarter. About 20% of respondents expressed dissatisfaction with her performance, while 23% were unsatisfied. Siyempre, may mga ano din yan, may mga bataan din yan si Sara. Nakita ko sa ibang pahayagan, ang hina-highlight nila. Sara Duterte rating tumaas. Totoo naman, factual din naman yan tumaas. Rating ni Marcos bumaba. Nasa framing niyang ka-coffee. Yung mga nag-aral ng journalism, maintindihan yung ka-coffee. Depende yan kung paano fini-frame ng isang media organization. Sige, kumpara natin ito. Huwag na natin pangalanan, huwag na natin sabihin kung anong pahayagan yan, pero bias yung network. Lahat naman ng media organization, kahit yung content creators, vloggers, may bias yan. Sige, kumpara lang natin dalawang item. Itong si Juan, itong media organization si Juan, alam mo ang headline niya? Kanina binabasa ko, headline niya, PBBM, Manila Bulletin, PBBM may pinakamataas na rating o kaya most trusted rating sa lahat ng government official. Yan ang highlight niya. Factual naman yan, totoo din naman kasi 60% siya, si Sara Duterte 58%. Alam mo yung kabilang media? Alam mo DDS yung media na yun eh. Rating ni Marcos bumaba, Sara Duterte tumaas. Di ba? Nagsinungaling ba ito? Definitely hindi. Kasi totoo naman na tumaas ang rating ni Sara. Pero mas mataas pa rin po si PBBM. Itong media na to, hina-highlight niya, ang headline niya, rating ni Marcos pinakamataas. Dito naman sa kabilang yan, rating ni Sara tumaas, Marcos bumaba. Totoong factual. Parehas totoo, hindi nagsinungaling yung dalawa. Isang data ang pinanggalingan. Pero alam mo kung paano fini-frame, kung paano hinuhulma yung balita. Hinulma nito na pabor sa Marcos, hinulma nito na pabor kay Sara. Di ba? Ina-influensyahan tayo the way tayo mag-isip. Paano nila fini-frame yung kanilang mga balita. Halatang-halata yung media organization na makasara. Okay lang yan, may bias naman. Lahat naman ng media organization, biased yan. With ED daw. Biased yan pareho.
Pero dapat doon ka sa fair. Huwag ka na gumawa ng fake news. Kahit content creator ka, huwag kang gumawa ng fake news. Diba? Ganun lang yan eh. Ayaw mo man yung resulta ng survey, huwag mo sirain yung resulta ng survey para maging favorable sa'yo. Gagawin mong fake yung resulta ng survey. Huwag ganun. Diba? Unfair yan. Kahit anong survey pa yan, basta may research, may proseso yan, systematic yan, may pinagdaan ng proseso, bago sila nag-come up with that result, ano tayo magagawa dyan? Data yan eh. Diba? Pero wag mong doktoran yung data para maging favorable sa'yo. I hope nagigets nyo yung point ko, Ka-Coffee. O siya, Ka-Coffee. Sige, i-komento ang inyong opinion, reaksyon tayo hanggang matapos itong gobyerno na to ni PBBM and beyond. Ito sinasabi ko, suportado ko si PBBM, suportado ko itong administrasyon. Yan din yung bias ko. The same way na may bias ang ibang content creator, the same way na may bias ang ibang media organizations. Ang bias ko nasa gobyerno, ang bias ko na kay PBBM. Dahil marami ang dependent sa gobyerno. Magsaksid ang gobyerno, maraming Pilipino na dependent sa gobyerno ang magsasaksid. At ang iba pa. Di ba? Gusto mo bang sirain ang gobyerno? Gusto mong pabagsikin ang Pilipinas? Hindi naman si Marcos ang sisirain mo eh. After ng presidency ni PBBM, mayaman pa rin niya si Marcos. Mayaman pa rin niya si PBBM. Hindi mo mapapabagsak yan. Pero kapag pinabagsak mo ang gobyerno, ang taong bayan ang ibinabagsak mo. Ang Pilipinas ang ibinabagsak mo. Hindi ganyan yung mindset natin. Kung ganyan ang kultura ng mga DDS, hindi tayo ganyan. Gusto nila ibagsak ang gobyerno eh. Para magmukhang masama si PBBM. And then, after that, what will happen next? Diba? Selfish. Babagsak mo yung gobyerno, babagsak ang mga Pilipino, babagsak ang Pilipinas. Apektado si Marcos? At some point, yes. Pero after ng presidency niya, private individual siya, mayaman pa rin siya. Hindi siya babagsak. Bakit mo sisirain ang gobyerno? Para saan? Para may upo si Sara Duterte. Okay lang kung deserve lang iuupo ninyo. Hindi nga makapagsalita. Hindi nga makapag-explain. Paano winaldas ang confidential funds? Di na nga magawa yan. Tapos pababagsakin mo ang gobyerno para lang iangat ang kandidato mo? Oy, wag naman ganoon. Nangyari na. Nangyayari. Ginagawa nila pero hindi sila nagtatagumpay dahil marami nagbabantay. O siya, sige. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba nating mga Ka-Coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang. Please follow Ka-Coffee sa Facebook page natin ng Ka-Coffee. Walang bayad dyan, Ka-Coffee, ha, follow. Huwag nyo i-click yung subscribe kasi yung subscribe, alam ko may bayad dyan eh. 99 pesos ata yan per month. Follow lang, libre yan, Ka-Coffee. Updated kayo. Kasi kapag nag-subscribe kayo, may mga perks yan eh. May mga icon-icon dyan nakikita. Tapos pag nag-comment kayo, dominant, kayo lagi nakikita, lagi nasa unahan. Subscribe yan, Ka-Coffee. Sa Facebook ha, may bayad dyan, 99. Pero wag kung hindi na kailangan. Mag-follow na kayo, libre naman yan. Sa YouTube, subscribe, libre din. Walang bayad dyan, subscribe. Sa TikTok, subscribe na rin po kayo. Wala rin pong bayad dyan. Sige, ako yung magpapaalam muna. Sa inyo, maraming salamat sa mga sumama. Ingat kayo, Ka-Coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye. See you in my next video.